Magandang gabi po. Huwag na lang nating hindi ko lang mapapalampas itong parang balita sa ngayon na kung kung totoo ito at malamang totoo kasi ang nagbalita po nito ay si General Macanas at kinuha niya rin daw kay Buljakera. Si alam mo sila lang may may impormasyon, may access ng impormasyon sa grupo ni Duterte. Wala naman tayong access. Sinasabi dito na naggumawa na daw ng huling habilin si Digong Duterte. Ano ba yung huling habilin? Kapag sinabi mo po huling habilin, ibig sabihin, nagpapahiwatig lamang po yan na ikaw ay pag sumulat ka na ganun, iniisip mo na huwag magkagulo na mamamatay ka. Malapit ka ng mamamatay. Yan pong una. Kasi kung iniisip mo na hindi ka mamamatay, wala kang pakialam kung mag-away-away man ang iyong mga anak. Kung may mga rami ka mang babae, mag-away-away, wala kang pakialam nun kasi iniisip mo, mas matatag ka pa, mas matibay ka pa, mas malakas ka pa sa kalabaw. Pero kapag ang isang tao ay nag-isip na, sumulat na ng huling habilin, I presume it's true. Kasi highly reputable ang source ng information. Sila ni Buljakera, sila ni General Bacanas, na kagrupo naman sila ni Digong Duterte. So pag sinabi ganun, may sense na siya na maaring nanghina kasi bago ito nangyari, siguro mga 3 days ago, nang pumunta doon si Pulong Duterte kasama yung kanyang mga anak, bali apo na ni Duterte, ay nadat na nila yung tatay niya na hindi kumakain sa umaga, kung hindi kumakain sa hapon. Ano ba siya, nagfa-fasting at namamayat daw. So whatever it is, at kung sumulat na siya ng huling habilin niya, ibig sabihin po ay una, more or less dahil abogado naman siya, alam niya yung kanyang ginagawa. Number two, number one po ng requirement sa isang tao na kapag gumawa ng huling habilin ay alam niya po yung kanyang, kung ano ang kanyang mga kayamanan. So, ibig sabihin po, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na marami siyang pera sa bangko, makakasama sa huling habilin yun. At sa huling habilin niya, paano niya gagawin? Nandun siya sa kulungan. Okay, sa batas, ang batas po ng Pilipinas ang gagamitin sa kung papaano ang pagpatakbo ng huling habilin. Kasi ang batas sa basta mga pagmamana, kung ano ang citizenship ng isang tao, yun ang masusunod na batas pagdating sa pamamahagi ng kayamanan. So in other words, paano niya gagawin sa ating batas? Sa ating batas po, dalawang pamamaraan po na gumawa ka ng huling habilin. At nire-recommend ako sa akin, nakikinig sa akin, na sa totoo lang, kahit malakas pa kayo, pag matanda na kayo, senior citizen kayo, hindi natin alam ano mangyari, gumawa na rin kayo po ng huling habilin ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Para kung mawala man tayo, sabi ng Cebuano, simba ko. So, pero hindi natin maiwasan, yun ang katotohanan sa ating buhay, lahat tayo na mamatay. At kung mamatay man kayo, hindi mag-away-away ang iyong mga anak, ang iyong mga kabit. Kung may kabit ka, hindi mag-away-away. At kung wala kang asawa, kagaya kay Doging Duterte, kasi annulled naman ang kasal niya kay sa nanay ni Sara Duterte, kay Elizabeth Zimmerman. At wala siyang pinakasalan, kahit si Hanilit, hindi siya pinakasalan. Kahit yung si Girlie Balabay na bagong babae na nakikita ko, na balita ko, sabi ni Bad, ay ano daw yon, dating asawa ni Anjo Bindiho, at pero naagaw na ni Duterte. Hindi ko I'm just quoting Bad, pero hindi ko alam kung totoo yan. Pero but anyway, the essence here is naghuhuling habilin na daw siya. Basta ang masasabi ko lang, pag naghumawa ka ng huling habilin, matindi ang karamdaman mo. And aside from the doctor, the only person who knows the state of health of one person is that person himself. Kasi siya nakaranas, siya nakakaramdam ng sakit. Hindi natin alam kasi minsan may sakit na tinitiis mo lang pero sobrang sakit. Yan po yung sakit na kaganyan ay nangyayari po yan sa mga cancer.
Kagaya sa kapatid ko, hindi niya lang sinasabi sa akin, lagi siya kuminsan na huli ko na paaray. So bago siya namatay, may cancer pala siya. Gaya ng aking boss, na mahal ko ng boss, si Jerry Yap, ay hindi niya binabanggit, pero nung papa-opera siya, ibig sabihin, na-sense ko lang na baka may sakit din kasi may cancer din siya. So, yun nakakaawa talaga yung tao may cancer. Ang kapatid kong isa, si Arlene, bata pa, 50, namatay dahil sa cancer. Wala siyang ihabilin kaya hindi siya gumawa ng huling habilin. Wala kasi kaming kayamanan. Yung kapatid ko naman na board member, wala ring ihabilin. Total, isa lang naman ang anak niya. Pero hinahabilin niya na kay gobernador at sa gobernador ng bayan ng lalawigan namin sa South Cotabato na kung mamatay siya dahil board member siya ng South Cotabato at ibibigay sa kanyang anak, kaisa-isang anak na si Alicia Nicole Kausing, ang pagiging board member ng South Cotabato. Kasi nanalo yung kapatid ko. Number 5 siya nung halalan. Wala kaming pera pero nanalo siya. Just because she is an excellent, very good orator sa loob ng radio. May radio program siya. So ngayon, in the same manner, kinikwento ko lang ito, baka may cancer si Digong. O di kaya, ano kaya kasi kita natin na katungkod-tungkod naman siya lagi. Sabi na may fentanyl daw siya, sabi ni BBM. Kasi yung fentanyl parang ginagamit daw yan sa matinding mga pain. So, alam ko na ginagamit sa mga drugs, grabe yung mga drugs na ginagamit para pag may matinding pain din naramdam ang tao. Usually, pagka ganun po ay nasa state of cancer. So, kung cancer man siya, di natin alam kung paano. Pero anyway, kung mabuksan lamang natin, kung makita natin ang kanyang huling habilin, diyan natin malalaman kung tama ba si Trillanes o hindi. Kasi ilalagay niya yan dyan ang lahat ng bank accounts niya. Kung lahat ng sikreto, kung ang suspetsa ko nung araw, ay marami siyang pera pinatabi kay Kibuloy. So, diyan natin malalaman kung may pera nga siya pinatabi kay Kibuloy. But then, the essence of the news here is kung paano, sabihin ko, ano ba ang pamamaraan. Kanina sabi ko, sa batas ng Pilipinas, pwede siyang gumawa ng tinatawag na notarial will na kailangan merong notaryo publiko, pipirma siya sa harap ng notaryo publiko, tapos kailangan may 3 testigo. At ang 3 testigo ay kailangan hindi niya kamag-anak. Pero imposible na magagawa niyang notarial will na sa labas siya ng Pilipinas, nandun siya sa loob ng kulungan. Hindi siya pwede tumawag ng tao, mismo nga pagbibisita doon, mga malalapit na tao sa kanya, hindi pwede mga kamag-anak lang pinapayagan ng Shibinigin prison. So, ibig sabihin, definitely he cannot do the huling habilin or last will and testament using the notarial will sa ilalim ng Pilipinas. So, meron pa siyang pwedeng magagawa. Ang pwede niya magagawa ay pwede siyang sulat kamay. Ang tawag yan holographic will. Sulat kamay niya. Isa-isahin niya yun. Ilista niya muna lahat ng kayamanan niya. Tapos ilista niya kung kasunod kung kanino niya ibibigay. Sa ilalim naman ng batas ng Pilipinas, pag ikaw ay magmamana at magmimigay sa ibang tao, ang hatiin sa dalawa ang kayamanan mo. Ang kayamanan mo, ang kalahati ay pwede mong ipamigay kahit kanino, kahit anong rason. Hindi pwede makialam ang batas. Ang natirang kalahati ay nakareserba yan para sa tinatawag na compulsory heirs. O ibig sabihin mga tagapagmana mo na hindi mo kayang tanggihan. Sino-sino mga ito? Anak mo. Asawa mo. Wala man isang asawa, ang mga anak niya. Tatay mo. Kung may mga anak ka, walang karapatan ang magulang magmamana. At kung wala kang anak at wala kang tatay, ang pwede magmana sa iyo ang mga kapatid mo. Pero kung may asawa ka, ang asawa mo at saka kapatid mo ay maghati-hati. So ito naman, dahil ang meron siya ay mga anak, lahat ng mga anak niya ay deemed as illegitimate. Kasi yung anak niya si Sara Duterte ay illegitimate na rin ang turing sa kanya kasi annulled ang kasal ni Rodrigo Duterte kay Elizabeth Zimmerman. At ang alam ko si Elizabeth Zimmerman ang nagsampa ng
petition for annulment of marriage or declaration nullity of marriage kay Digong. Hindi si Digong ang nagsampa. So, magkaroon siya ng anak kay Hanilet. Hindi ko alam kung nagkaroon din siya ng anak sa ibang mga babae. But then, very obvious naman na may pagka-playboy itong tatay ni Sarah. So, whatever it is, ang sa akin na masasabi is, definitely kapag ang isang tao ay gumagawa na po ng huling habilin, ibig sabihin, iniisip niya na parang ano na tayo, parang checkmate na ko sa chess pa, checkmate, mati na. So, yan lang po ang aking masabi. So, siyempre, it beholds for all people who love him and kahit na mga tao na mga kaaway siya, magdasal kayo para may panahon pa na baka matalo siya sa ICC na ikukulong siya. Kasi kung hindi siya makukulong at maunahan siya ni kamatayan, hindi makakakuha ng katarungan ang mga biktima sa war on drugs at saka yung mga biktima ng mga pamilya na mga namatayan doon sa DDS, doon sa nung mayor pa siya. So yun lamang po ang aking maibabalita sa ngayon. And it seems that it is true, but it is alarming on the ground na pag mawala siya, di hindi na matutuloy ang trial. Wala ng katarungan makukuha ang mga biktima. Okay? The only way nila makakamit ay madidismiss ang kaso sa ICC laban kay Digong. At the only way, magsasampa sila ng kaso sa Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na civil case. At kung may civil case, kukuha sila ngayon sa mga estate ni Digong Duterte. Kaya man niya maiwan doon, kukuha ang mga biktima kung mananalo din sila sa korte. Okay? So iyan lang po ang aking masasabi sa ngayon. At magandang gabi po. At ipagdasal nyo ako, pagdasal ko kayo. Lahat ng subscribers ko, lahat ng Pilipino, ipagdasal nyo rin si Digong para at least kung dapat siya managot, managot siya. Hindi siya makakasagot kung mamamatay siya. At sa mga nagmamahal kay Digong, ipagdasal nyo rin siya kasi inaniwala naman ako, despite my belief na talagang guilty siya, ay malaki din ang chance niya mananalo sa pamamagitan ng tinatawag na jurisdiction. May authority pa ba ang ICC sa kanya? Yun naman po ako masabi. At magandang gabi po sa inyong lahat. Andre Casinillo, pwede naman ikulong ang kaluluwa doon sa impyerno yan. Hindi natin alam kung totoo may bang may impyerno. Sabi ni Andre Casinillo, katulad ni Digong na may maraming chika babes, magsasabunutan. Abutin lang ko, wala akong buhok, wala magsasabunot sa akin. Joboy Francisco, Joboy, kumusta ka na dyan sa Quezon Province? Naniwala naman kayo kay Trililing. Tapos si Ernesto Junior Villagante, ipapabalik sana kay Digong ang pera na minamaniobra niya sa ngalan ng Pinas. Iniisip na lang natin na mayroong nangyari ganunan. Pero to be fair to the person concerned, wala po tayong ebidensya sa ngayon kung ano ba talaga nangyari. Ang isa lang alam natin, nung presidente siya, nasa 4 billion ang kanyang confidential fund. We do not know kung paano ginasta ni Digong, pero base sa mga kwento, parang ginamit niya yon sa pamimigay sa reward para kung sino makapatay ng drug lord, HBT, kung sino, doon kinukuha. At ang taga-disburse niya, ang pagkakaintindi ko ay si Colonel Edilberto Leonardo. Si Ford Aguirre, love na love ka namin, PRRD, the best president. Pagdasal niyo po si Digong Duterte. Both friends and enemies of Duterte should pray for him. Para naman sa mga enemies, ay makakita kayo na mapaparusahan siya. At saka sa mga friends naman, makikita niyo na buhay siya. At mas maganda niyang magbuhay siya kaysa kahit nakikita niyo nakakulong basta buhay siya. Importante yan. Lito Amada Garrido, kung habilin niya utang, ayun ang problema. Wala namang utang, hindi na bali, huwag kang maghuling habilin kung utang lang naman. Papatawarin ka lang ng Panginoon yan. Lisa Tanaka, totoo yan, ganyan din. Mother ko nagsasalita ng sign. Ganun ba? Oo, Mrs. L, nakakalungkot ang balita. Wala tayong magagawa. Lahat naman tayo ay namamatay. But then, knowing na ako, 4 na sa pamilya kong namatay, parang ganun nga, yung kapatid kong huling namatay, nagkikwento pa, naghabilin pa kung anong gagawin. At naiyak ako doon sa kapatid ko si Lindel, si board member. May 1 million siya na
Cashley na gagamitin para sa kanyang cancer treatment. Sinabi niya, ibigay ko na sa iyo to, ipagamot mo si mami. Yung mami namin, pero nakulang pang 1 million. Naibenta ko pang aking bahay lupa na pinundar ko. Nakulang pa rin, namatay pa rin ang nanay ko. Just June 21, 2023 namatay. Yung kapatid ko naghabilin ng pera para sa panggastos ng nanay ko, na 1 million, ay nauna pang namatay nung namatay siya June 10, 2023. So, 11 araw lang ang pagitan nila. So, sa iyo, anak ko na rin yung anak ni Bing na si board member Nicole, the youngest woman board member sa buong Pilipinas, 27 years old, board member Alicia Nicole Causing Labordo. Sa secret, totoo, bang payat na? Hindi natin alam kung totoo kasi claim lang yun. Wala, hindi naman natin siya makikita. Melinda Jr., Lord, please guide and protect Tatay Digong. Tapos is the opinion, hinarang daw ng ICC prosecutors. Hindi, pag-usapan natin po mamaya yung sagot ng prosecutor. Okay? Hanggang dyan lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat at tayo magdasal. At saka pala, isang hiling ko lang sa lahat kayo na gusto nyo tulungan ako, kulang po ang pera ko, mga 10,000 pa lang naipon ko para ipambayad sa Senate Electoral Tribunal para magsampa ako ng kasong kuwaranto laban kay Erwin Tulfo kasi Amerikano siya. Napakasama Amerikano, naging senador. The only way is babayad ako ng 60,000 sa Senate Electoral Tribunal. 50 dyan o filing fee, 10,000 dyan ay para sa deposit fee. That's the only way para tanggapin ang aking petition. At more or less 90% po ako na sigurado na mananalo ang aking petition na tatanggalin si Erwin Tulfo. So kung matatanggal si Erwin Tulfo, dahil there is now no more second place rule, ay hindi na makaupo ang kapatid niya na si Ben Tulfo kung matatanggal si Erwin Tulfo. So Lina, Pagkapulaan, condolencer, ganyan lang ang ang ating mga buhay dito sa mundo. Opo. So drawback, vibranium, kaya pala sa Japan para sa stem cell. Okay, kung pupunta sa Japan, siguro sa Japan kasi may stem cell sa Japan. So hanggang dyan na lang at magandang gabi po, bayan.